Malaki na ang itinaas ng kontrata ni PJ Washington simula nung siya'y nasa Hornets sa kanyang rookie season. Siya'y pumirma ng $12 million sa loob ng 4 na taon. Nung naging free agent naman siya'y pumirma ng $46.5 million for 3 years na kontrata at nasa $15 million ang kanyang ina-average na annual salary noon. Ngayon napapa-expire na nga ang kanyang kontrata ay bibigyan naman siya ng $90 million for 4 years. Itong Dallas Mavericks, napakalaking halaga na po yan. At ayon pa sa impormasyon galing sa ESPN ay mayroon din namang mutual interest itong si PJ Washington na bumalik sa kanila. Kahit papano ang offer na ito mga idol para kay Washington ay mayroong twist. Ayon pa rin sa ESPN, ito ay magbibigay ng flexibility sa Dallas Mavericks na ang kontratang ito ay hindi mabigat sa kanila at sa mga susunod na mga taon ay pwede po nilang maitrade itong si PJ Washington. Ang mga malalaking kontrata ay ang pinoproblema noon ng Chicago Bulls kay Zach LaVine at kay Nikola Vucevic. Si Zach LaVine ay trade na pero itong si Vucevic dahil sa kanyang malaking kontrata at sa kanyang edad ay nahihirapan po ang Bulls na siya i-trade. So far para sa Dallas Mavericks at kay PJ Washington, it's a win-win situation para sa dalawang kampo. Congrats kay PJ Washington. Jackpot naman ng Golden State Warriors sa kanilang nakuha galing sa Utah Jazz na itong si Tavion Kensey. Ito ay kanilang pinapirma ng exhibition deal mga idol at ito'y mananatili nga rin ho sa kanilang G-League na Santa Cruz Warriors. Si Tavion Kensey ay isang gwardya. Gumagawa pa rin sa ngayon ng paraan ng Golden State Warriors na kahit papano ay meron silang mga patuloy na i-develop sa kanilang Santa Cruz Warriors mga idol. Sa mga hindi pa nakakaalam, matinik din po itong si Tavion Kensey. Kabilang po siya sa 2 Marshall men's basketball players na siyang nakapaglaro bilang starter sa loob ng 22 games kung saan kabilang siya sa mga nanguna sa maraming mga kategorya. Kabilang na ang points per game na nasa 20 points, 6 rebounds per game at sa kanyang minutong nilaro na nasa 37 minutes per game. Yung kanyang field goal percentage, 53% ang kanyang shooting. Sa free throw naman, meron siyang 81%, hindi na masama. Sa pangkabuuan, hindi inaasahan na magkakaroon ng breakout season itong si Tavion Kensey sa Golden State. Susubukan lamang siya. Pero siya ay mananatili sa kanilang G-League na Santa Cruz Warriors. Sa ating huling balita naman, nilinaw mismo ng Milwaukee Bucks na walang interes silang i-trade itong si Giannis. Sa kadahilanang marami pa ring team ang nagbabantay at nagmo-monitor sa kanyang status sa kanila. Sa ngayon mga idol ay hindi pa rin naman po nagre-request ng trade itong si Giannis. Si Giannis lamang po ang makakapag-request ng ganyan at walang magagawa itong Milwaukee Bucks. Pero as of now, natahimik naman itong si Giannis. Wala rin pong interes ang Milwaukee Bucks na siya i-trade. Mananatili itong si Giannis bilang core player ng Milwaukee Bucks hanggang mag-request na ito ng trade sa kanila. Sa ngayon, safe to say na nasa ligtas na posisyon ang dalawang kampo sa ngayon. Maraming salamat po.